Ang kababalaghan sa Bahay na Pula sa San Ildefonso, Bulacan. Nakatayo ang isang mansyon na kilala sa buong bayan bilang Bahay na Pula. Ang mga pader nitong kulay pula ay tila nagbibigay babala sa mga mapapadpad sa lugar na ito. Noon pa mang panahon ng mga Kastila, ang bahay na ito ay itinayo para maging tahanan ng isang prominenteng pamilyang Pilipino. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging saksi ito sa mga pangyayaring nagpabago sa katahimikan ng lugar. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ginawang garrison ng mga sundalong Kastila ng Bahay na Pula. Sa loob ng mga pader nito, maraming kababaihang Pilipina ang dumanas ng matinding kalupitan bilang mga comfort women. Ang kanilang mga iyak at paghihirap ay nanatili sa bawat sulok ng bahay. Isang gabi, nagpasya si Marco at ang kanyang mga kaibigan na tuklasin ang misteryo ng Bahay na Pula. Dala ang kanilang mga kamera at gamit pang ghost hunting, pumasok sila sa bahay na puno ng kaba at pananabik. Pagpasok pa lamang nila, ramdam na nila ang kakaibang lamig sa paligid. Ang mga pader na pula ay tila bumabalot sa kanila, nagiging saksi sa bawat hakbang ng kanilang pag-imbestiga. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Habang naglilibot sila sa loob, narinig nila ang mga mahihinang iyak ng babae mula sa ikalawang palapag. Agad silang umakyat, umaasang makikita ang pinagmumula ng tunog. Ngunit sa pagdating nila sa itaas, tanging malamig na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang mga kwarto ay puno ng alikabok at lumang kasangkapan, tila nagbabalik sa madilim na nakaraan. Habang binabaybay nila ang mga pasilyo, biglang naramdaman ni Julia, isa sa mga kaibigan ni Marco, na may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Kinilabutan siya at napatingin sa kanyang paligid, ngunit wala siyang nakita. Nagsimulang makaramdam ng takot ang grupo, ngunit nagpatuloy sila sa pag-imbestiga. Sa pagbaba nila, muli nilang narinig ang mga iyak ng babae, mas malakas at mas malinaw ngayon. Ang mga tunog na ito ay nagmumula sa silong ng bahay. Nagpasya silang puntahan ito kahit na nanginginig sa takot. Sa pagdating nila sa silong, natagpuan nila ang isang lumang silid na puno ng mga lumang gamit at mga sirang kasangkapan. Sa gitna ng silid, may isang malaking salamin na tila may kakaibang enerhiya. Nang tignan nila ang salamin, nagimbal sila sa kanilang nakita. Sa likod ng kanilang mga refleksyon, may mga mukha ng mga babaeng tila nagdurusa at nagmamakaawa. Ang mga imahe ay parang bumabalik mula sa nakaraan, naglalarawan ng mga trahedyang naganap sa loob ng Bahay na Pula. Sa kanilang paglabas, dali-dali nilang tiningnan ang mga litrato na kanilang kinuha. Doon, malinaw na makikita ang mga aninong hugis tao, mga multo ng kababaihang patuloy na nagdurusa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghihirap, mga kaluluwang hindi matahimik. Ang Bahay na Pula ay nananatiling isang simbolo ng madilim na kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga pangyayaring naganap dito ay hindi pa rin natatapos, patuloy na bumabalik sa alaala ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Sa bawat gabi, ang mga iyak at sigaw ng mga babaeng nagdurusa ay maririnig pa rin, nagpapaalala ng mga trahedyang hindi dapat malimot. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at mag-ingat kayo sa dilim.